Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Ako nasa Pilipinas ka man. Good morning din po. Nasa Pilipinas ka po. Apo, yes po. Anong pangalan? AJ po. Ano po? AJ. A tsaka J? Yes po. May AJ na na-caller ka na, AJ ka pa rin? Anak ng pusa talaga to. Hindi mo lang pinag-isipan yung mga pangalan talaga naman. AJ, okay na yan. Pangalan mo yan. Gagawin natin dyan. Sige. Sige. Si AJ. Taga saan si AJ? Taga Dasma, Cavite po. Taga Cavite. Taga saan ba yung caller ko na AJ kanina? Cavite rin ba yun? Saan ka sa Cavite, ma'am? Sa Dasma po. Dasmariñas. Saan ka sa Dasmariñas, ma'am? Bandang sa bayan. Bayan. Malapit ka sa Aguinaldo Highway, ganon? Apo. Malapit doon. Malapit ka sa may Chula Vista. Hindi naman po. Ba't, Hindi po doon. ba't mo alam? Hindi po doon. Hi! Ba't mo alam? Ilan taon ka na, ma'am? 28 po. 28. Ayan. Si AJ na alam yung Chula Vista. Di ba sa Aguinaldo Highway yan? Apo. Malapit sa Walter. Tapat ng Walter. Kita mo? Ba't ko alam? Tanong mo. Bakit nga ba? Nasiraan na ako dyan a long time ago. Anong bago? Marami kasing nahuhuli dyan eh. Talaga. Sa labas mismo niyan. Yung kotse ko dati na Toyota Corolla na big body. Yan. Mga ilang taon po ako, Jack? 20 years ago? Magulo pa masalimuot pa yung kalsada. Ano dati? A long time ago. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni AJ? Working po. Ang trabaho mo? Sa IT industry. Ano ka doon, ma'am? Server admin po. Server admin. Okay. Anong tawag doon sa linya ng CAT 45? Ano yun? CAT ano? RJ45. RJ45, no? Opo. Bakit tinawag na RJ45 yun, ma'am? Ala. Hindi, paliwanag mo. Admin. Server admin ka. Hindi, server admin ka. Bakit tinawag na RJ45? Ako, sinasabi ko na sa'yo, mawawalan kang trabaho. Ala. Iba. Ang recitation pala ito. Hindi mo alam, RJ4. Di ba, RJ, yan yung linya ng cable, di ba? Opo, para sa mga internet network. Oo. Anong tawag doon sa process ng yung pag di ba, yung maraming yan, di ba? Yung maraming maliliit na wire, tapos isusuksok mo doon sa mismong RJ45 na sakit, tama na? Opo, yung parang mga pin niya. Crimping? Anong tawag doon? Crapping? Anong tawag doon? May term eh. Cramping? Crimping? Ano yun? Huwag ka mag-google. Hello? Cramping ba yun? Crimping? Ano yun? Hello? Clamping? Crimping ba tawag doon? Crimp? Ikikrimp? Ano ba? Yung ba yung tawag doon? Depende po kasi kung ano yung gagawin nyo. If yung pang-connect siya, iba-iba po kasi siya ng tawag eh. Ano ang tawag doon? Sinabi ko, crimping. Ano kahulugan ng crimping? Clamping po ata yung sinasabi. Hindi ka rin sure? Ito. Madami po kasi siya eh. Huwag sanang makinig yung kumpanya mo ngayong gabi. Sabihin nila, ano ba itong Okay lang po. Marami po kasing ginagawa doon. Minsan nga, overwork na eh. Ay, may sama ng loob sa kumpanya. Anyways, nakaka-fascinate kayo yung trabaho ninyo, lalo ngayon sa panahon ngayon, di ba? Digital age. Anyways. Opo, medyo okay naman na po siya ngayon. Sige. Si AJ28 from Cavite. May asawa na po si AJ? Wala po. May boyfriend? Wala na rin po.
Wala na rin? Opo, wala na balak. Talaga? Siya ba pag-usapan natin ngayong gabi? Hindi naman po. Well, partly feeling ko oo. Dahil influence yung decision ko na yun. Mm. Alright, tell me your story. Ah, ano lang po kasi, parang ilang months na tong medyo mabigat na kasi siya and I feel like I needed someone to talk to. Nakatira po kasi ako ngayon sa bahay ng parents ko, pero dati hindi. And sobrang toxic na siya and masama po ba akong anak if aalis ako and parang iiwan, hindi man technically iiwan, pero parang magpapahinga muna sa kanila saglit kasi nakakapagod na, nakakasakal na and ang daming nangyayari. Before po pala yun, I was diagnosed po with functional depression and body dysmorphia. And yung una po, akala ko nagkaroon lang ako noon dahil sa ex ko. But, well, nasa check-up and then nakapagkipag-usap sa mga psychologist na psychiatrist. It turns out, nag-start talaga siya sa family ko, sa parents. Why? What's with your family? Okay. Magulo po kasi sila ngayon. Hindi man siya magulo dati. Pero kumbaga, I held into something na alam kong sira na noon pa. Panganay po kasi ako. And yung father ko po dati is nag-ibang bansa para mag-work. Computer engineering po siya. So. Tapos yung mom ko yung nag-stay dito. Siya yung kasama namin. And between those years na wala yung father ko, may mga nakikita ako na alam kong hindi tama. Pero I kept my mouth shut. Hoping na ano yung mga nakikita mong hindi tama noong time na yun? Cheating. Nino? Cheating, ganyan. Ng mom ko. Sa Okay. mother side ko. Yung mom mo nag-cheat sa dad mo? Okay. And it was really traumatic for me. Ma'am, And sorry ha, hindi pero ko kasi alam. tawag nito, AJ, medyo malabo yung line mo. Ay, sorry po. Ayan po. Wala ka namang ginawa. Charotera to. Okay na po ba yan? Yan, better. Sige. Sige Ayun. po, tuloy mo. Yun po. Tapos, kasi as panganay, I felt na ako dapat yung may gawin noong time yun. Pero kasi nandun yung, huwag mo sasabihin sa tatay mo kasi huwag mo sabihin sa tatay mo kasi wala na, parang masisira na yung buhay. Parang gano'n. And naalala ko po nun, medyo ito kasi yung pinaka na-engrave sa memory ko kaya parang ayoko na talaga. Nasabihan kasi ako ng mother ko na kaya lang naman kami nagpakasal ng tatay mo kasi nabuo ka. So, parang utang na loob ko yun. Na I felt, sobrang stupid niya, sobrang petty niya, pero na-engrave kasi siya sa akin since bata nga siguro. Kaya hindi ko sinasabi na nagkaroon ako ng utang na loob, na nabuhay kasi ako kay Ayan. Nandiyan ka, nandito tayo sa sitwasyon ko. So after po noon, nagtuloy-tuloy siya. And then after almost 10 years, umuwi na yung father ko. And then, nung mga time na nandito po kasi yung father ko, nung umuwi na siya at nag-stay na siya, ako naman po yung nasa ibang lugar, nasa Taguig. Doon po ako nag-work. Apartment po ako. May reason din po kaya ako nagpunta doon, naging independent, kumbaga. Tapos, pinabalik po nila ako dito kasi nga, nagkakagulo na. Nalaman na ng tatay ko lahat, ganyan. So, technically po, iwalay na sila ngayon. Pero dito sa bahay kasi, meron lang sariling place yung nanay ko. Tapos kami dito ng family ko, tatay ko, tsaka yung isa kong kapatid, tsaka ako. So, they still go home to the same house, tama? Yes po. Pero hindi na po kasi parang iba na yung entrance. So dinivide na lang para yung nanay mo hindi na humahalo, gano'n. So, sino kasama ng nanay mo sa division niya? Wala po, siya lang. Pero yung kapatid ko po kasi nakakausap. Close sila ng kapatid ko. Kailan pa yung setup na yan? Naku, magto 2 years na rin po. Magto 2 years na. Okay. And marami ng ingay, marami ng gulo. And ayoko talaga nang may nag-aaway. Ayoko may nagsisigaw na pinapanik attack po ako. Kaya yung tatay mo, nagjowa na rin ba ng bago o hindi pa rin? Ngayon lang po.
Ngayon lang, Mm. as in very recent lang, tas LDR pa sila ko nun. So practically, Kaya you took the side of your father. ano po, sorry? Practically, you took the side of your father. Parang gano'n na lang rin po, parang hati. Yung kapatid kong bunso dun sa nanay ko, then ako dito sa tatay ko. Para Mm. lang walang masabi. Okay. And then, ayun po, tas ngayon dito sa bahay, kasi yung parang ang hirap pakisamahan ng tatay ko kasi almost 10 years eh. Almost half of my life wala siya. I mean, alam ko naman po yun kung bakit niya ginawa yun. Pero ang hirap talagang makisama na parang ako lang yung kailangan mag-adjust. Ako lang yung humihinga. Ako lang yung kailangan. Tindihin mo kasi tatay mo eh. And then lagi yung magulang card. So kayo Ang ng pangit tatay na po mo, talaga. nandyan sa side na yan. Na hindi rin po kami laging okay. Okay. Meron din kami mga pagtatalo. And napapagod na rin po siguro talaga rin ako na umintindi. Bakit? Kasi ano po, ako na po kasi sa lahat. Bills, pagkain sa bahay, lahat po. So Although, hindi naman po kami nangungupahan. is it safe to assume that it's part of the reason why you want to leave the house is to escape the responsibilities of paying the bills? Hindi po. Yung noise, yung gulo, yung ingay. So will you still yung, pay for the bills kahit wala ka dyan? Opo Ah, naman. okay, okay. We won't neglect naman po yung ganong responsibility ko. Ang akin lang po is yung toxicity. I just want to prioritize my mental health first kasi trust issues wala na, talagang walang-wala na. And I don't even believe na magkaka-relationship pa ako, I'm magkakasal especially. I don't believe in marriage anymore. Parang sa akin, if mag-aanak ako, anak lang, walang partner. Parang sobrang na po siya. Messed up Mahirap na. gawin yun, ha? Gumawa ng baby mag-isa? Mahirap gawin yun, ha? Paano mo naisip gagawin yun? Kasi, hindi, totoo. Paano mo naisip gumawa ng baby paano yan? Kasi po may nagkagusto sa akin dati. Then, tinapat ko siya. Tapos sabi ko, gano'n sa parang kanya. anakan mo ako, parang ganun lang. Pero wala na tayong, after na wala na. Ganun. Wala ka ng kahit ano kahabulin sa akin, kahit pasabihin mo, bibigyan ka ng sentence, hindi. Ayoko, ako lang sa anak. Kasi parang, mahirap. Parang hindi fair yun, no? Ayun. Po? Parang hindi fair yun, ano? Anak din niya yun, di ba? Ayun. Sige lang, ma'am. Go ahead. Ayun po, kasi kami na nga lang ni Papa. Hindi pa kami ngayon, lalo na kayo. Pero magwa 1 month na rin kami. Hindi nag-uusap ng maayos. Anong Hindi ko alam pinagawa kung niyo ng bakit. tatay mo? To be honest, hindi ko alam. Kasi ano po Hindi mo alam? feeling ko alam ko, pero para kasi Hindi, yung alam mo. ang liit niyang Sige. rason. Kung maliit o malaki, ano yan? Sige, dali, ano yan? Ano po kasi yan siya, di ba may mga aso po kasi kami. So, pag wala po ako dito sa bahay, nag-o-office, ganyan. Siya yung nag-aasikaso. Kapag nagkakaroon po ako ng monthly period ko, hindi ko talaga kaya kumilos. Sobrang lakas ng sakit ng puson ko. Kasi yung buong katawan ko, parang wala akong kwentang tao. Ganun. Kasi nakahiga lang ako. And doon time na po na yun kasi, sunod-sunod yung office namin. Kasi may mga client, yung client namin is pumupunta rito. So, kailangan namin mag-present, kailangan namin maging all hands on deck, ganyan. So, araw-araw po ako pumapasok nun. So, hindi naman araw-araw, pero 3 days lang po kasi yung pasok ko and 12 hours kasi siya. So, yung pagod sa biyahe, pagod sa work buong araw, buti sana kung kahit pa sabihin mong makaupo ka lang, nagta-type. Pero may mga physically kasi kaming kailangan gawin, i-check yung mga survey isa-isa. And then yung biyahe pa, nakaka-drain po talaga siya. So, nung time na po na yun na halos 1 week, gano'n yung routine ko na papasok, aalis, uuwi. Tapos pag day off ko, gusto ko lang magpahinga kasi tapos meron pa po ako. Gusto ko lang po kumbaga magpahinga lang talaga. Pagod na po talaga yung mentally, physically, pagod na talaga ako. Work and yun nga sa bahay pa.
parang doon siya nagalit. Nagulat na lang ako, hindi na siya nagpakain ng aso. Sabi ko, bakit kaya? Sige, ako muna yung nagpakain. Then kinaumagahan, ganun pa din. Kasi hindi na siya nakikipag-usap sa amin. Ay, sa akin. Kapag kunyari, bababa po ako doon sa kusina namin, aalis siya. Tapos pag kinausap mo siya, hindi siya sumasagot. So, hindi ko alam na parang, ano to, ganito na lang ba na gusto ko nang makipag-away na ako na lang yung nagtataga kasi pati yung kapatid ko naiinis na sa kanya. Ako pa yung, tapos may ganito pa. Parang sabi ko nga, nung one time na bumigay na talaga ako kasi hindi ko na kaya. Buti pa ako yung katulong. Nasa sahuran. Ako, lahat sa inyo napupunta. Wala nang napupunta sa akin. Kasi kailangan ninyo. Tapos, ako pa yung magiging masamang anak. Tapos may one time po na nagalit siya sa akin. Ako daw kasi yung pakanay. Ako dapat yung nagsabi sa kanya nung ginagawa ng nanay ko. Ang hirap. Sumagot na. Ano nga, tinatakot kasi ako. Bata lang rin ako noon. Yung sabihin na araw-araw na maghiwalay kami. Nakakatakot po sa akin yun. Yun. Mhm. Ayun po. So, parang masama po ba ako na if aalis ako, if lalayo pa ako. Kasi Saan ka pupunta sa Quezon City? babalik po ako doon sa Taguig, sa dati kong work. Ay, sa dati kong Ah, apartment. so it's not the first time na aalis ka ng bahay. Opo. Na ginawa ko po siya noon natin dahil naman sa ex ko. Kaya ako umalis. Ah, pinili mo yung pag-ibig Pero yun, nun. hindi po. Ha? Kailangan mag-move on naman po noon. Ah, Kailangan kong mag-move on sa ex ko na iniwan din ako. paano yung mga aso? Gagawa ko po ng paraan na isama sila. As much as possible, ayoko po talagang iwan sila. Sabi ko nga po, if meron akong sanity dito sa bahay, sila na lang. Sila na lang siguro. Ilan aso mo? Pito po. Kukunti, oh. Kukunti naman pala aso mo. Hindi naman pala ganun karami. Anong breed ng aso mo? Mix po. Yung isa kasi Shih Tzu, yung isa Pomeranian. So, mga Pomshi sila. Okay. Ilan taon yung panganay mong aso? 3 years old. Ilan po? 3. 3 po. 3. Long way to go, no? Congratulations. Mahaba pa. Sana nga. Kasi, di ba, 9 years old eh. They start deteriorating at 9 years old eh. Oh. Aso ko 11 eh. At almost 13 pala when he passed. Miggy boy. Pinakrimate namin yun eh. Meron din po akong 16. Namatay siya ng 16. Di ba? Naalagaan, no? Talagang proper care lang. Ang pangalan ng aso mo? Panganay. Si Kenzo. Ha? Kenzo po. Kenzo. Try mo na mag-alaga ng tarantula, ganon. Gusto ko nga po. Mga ahas. Mga iguana. Talaga, gusto mo nun? Bubuli. Gusto mo ng bubuli? Bubuli? Yung parang galunggong. Hindi na siguro. Yung parang galunggong na may paa. Maganda yan, bubuli. Hanggang ano lang po, ahas lang tama nga. Sabi ng mga nanonood, ang random tagayo. Hindi nyo kaya. Because, gusto mo paliwanag ko sa'yo kung bakit yung topic ko ngayon. Sige po. Alam mo, expert na ako dito. Tagal ko nang ginagawa. I was trying to look for what calms you down. Nag-iba yung dynamics na usapan natin when we were talking about your dogs. There was no pain, you were relaxed, you were joyful, you were jovial talking about your dogs.
Napansin mo ba yan? No po. Sila po talaga ang sanity ko. Sabi ko nga sa kanila dito sa bahay, kung sila na lang yung siguro yung rason kaya ako umuwi. Dahil sa kanila. Kinakalma lang kita kaya ko tinatanong yung mga aso mo. May garapata yung mga aso mo? Wala po. May tanong ako sa'yo. Yung ba mga aso mo kinakausap mo? Opo. Pag sumagot yan, Opo tatakbo ka. Pag sumagot, tatakbo ka palayo, no? Hindi ko rin po sure. Nakakatakot yun pag sumagot yan, di ba? Love ka. Malamang sa'yo, no? Love ka ni mami, love ka ni mami. Gaganon ka, di ba? Na, tama, mali. Baby mo pa yan. Oo, Buhatin diba? mo pa ng parang baby. Bubuhati mo na naka-belly up, no? Na pinakaayaw ng aso yun. Pero wala sila magawa. Pinapakain natin sila. I know how it feels. I have dogs at home. I have dogs at home. I have several dogs at home. Ay, nako. Okay. Let me talk to you. Ready? Yes po. Okay. I don't have the appetite na pigilan ka kung ang gusto mo yung umalis sa bahay ninyo. Let me be clear on that. Okay? I do not have that appetite. Pero pigilan ka. If you wanna go, you're an adult woman. You can very well take care of yourself if you wander far away from your house. Should you find another home that's going to provide you the peace of mind that you so need for yourself, diba? For your sanity, as you said, then pack your things tomorrow and leave the house. But then again, on the other hand, maybe you have not explored one option yet. No? In that household, even if there is a physical division between your mom and your dad, there are 4 souls in that household that are all in pain. You are in pain. Your mom is in pain. Yung kapatid mo is in pain. Your father is in pain. And I think the family is way past the point na para magbalikan pa yung mag-asawa. But alam mo, AJ, you did not stop being a daughter kahit naghiwalay yung mga magulang mo. And I guess that's where the pain is coming from. You kind of stop being a daughter to them. You maintained being a victim of a family that fell apart because your father chose to work abroad. I don't want to judge your mom. She did what she did. Nagkamali siya. Maybe if we have the chance to ask your mom the reasons ba't niya niloko tatay mo, it will never amount to anything that can justify ba't niya ginawa yan. Actually, sinagot niya po yun. What did she Yung tell you? tinanong namin siya. Yung tatay ko kasi hindi marunong makinig. Well, Ayun, she has naiintindihan ko na siya. She has her reasons, no? She has her reasons. Whether tama o mali, whether understandable or not, whether justifiable or not, there was a part of her soul that she was trying to fulfill during that time. Just like what you're going through now. Whether tama o mali na umalis ka ng bahay, you were trying to save your sanity now. Tama mali. Whether tama o mali na aalis ka at iwanan mo yung tatay mo. That's another question eh.
But you are trying to save your sanity now. Whether tama o mali, and I'm sure we can all agree, mali yung ginawa ng nanay mo. To her during that time, it made sense to her to do that. At alam natin mali. She was trying to find validation from somebody else and it was wrong. It was so wrong. That broke the family apart. And it wasn't your fault. It was never your fault to begin with. Kapag narinig mo yung tatay mong sinasabi sa'yo na it's your fault, that's just your father coming from a place of pain. You're not supposed to take that personally. Because your father is still in pain. Until now. I'm sure your father is still in pain now. And yung pagkakamali ng tatay mo tsaka nanay mo, bawat isa. Pagkakamali nila yun sa bawat isa, wala kang kinalaman doon. You do not Pero stop. parang, Yes, ma'am. sorry, parang kami kasi yung nagsasuffer. Yeah. But you have to remember, AJ, that you are now an adult woman. You are now 28 years old. Iba ng usapan kasi matanda ka na, matured ka na eh. You are no longer that helpless little girl na walang kayang iambag para masolve yung family problem. Now, why am I telling you this? Because I'm your friend and I want you to leave the house. I want you to go ahead, leave the house, but I also want you to not stop trying to glue the family together. Your mom and your dad may probably will not go back to being together, but at the very least, maramdaman nilang dalawa na may mga anak sila at dalawa anak nila. Can you imagine being that old and looking back sa lahat ng meron tagawa mo sa buhay and yet this is the life that you have now? Can you imagine being your mom? How miserable she is now. Can you imagine being your dad? How miserable he is now. They have faults sa bawat isa. But that did not stop you from being a daughter to them. So just continue being a daughter to them. Thank you po. Alam mo, AJ, no? A lot of what I told you tonight is seemingly unfair. Unfair siya in a sense na hindi ko to ginawa, hindi ko to ginusto. Bakit ako'y nakatoka mag-solve nito? Right? And I'm sure Sobra. many times maraming best mo na naisip yan. Tama? Lagi, no? Na bakit kami? Yeah. Hindi naman ganito dati. Yeah. Well, things change. People change. People outgrow good times. People miscalculate other people. I'm coming from a place of foresight. Can I explain it to you? Can I? Yes po. Okay.
coming from a place of of foresight, AJ, no, your parents will not live forever. One day, someone, if not the two of them, in the natural order of things, will pass. Tama? In the natural order of things, one of them, if not two of them, will pass. And I do not want you to, when that happens, I do not want you to be sitting in one corner and blaming yourself, knowing that you are an overthinker. You are, tama. Sobra. Mm. Pwede ka rin mag-mayor sa lugar nyo eh. Kasi lahat problema mo sa utak. And when that happens now, I do not want you to be sitting in one corner, blaming yourself for the things that you could have done and yet you did not do. Because the pain that you were on was too debilitating to be a daughter to them. That's all where I'm coming from. A lot of what I'm telling you now is unfair to you. Pero yung magulang mo, nagkasala sila sa bawat isa. At yung byproduct ng kasalanan na damay kayo magkapatid. But you know what, AJ? He didn't stop being a daughter to the two of them. Salamat po. Thank you. Kalimutan mo na yung niloko siya ng nanay mo, ng tatay mo. Nangyari na yung ano nun eh. Yung consequence. Naghiwalay na sila eh. Tapos na yung consequence na yun, AJ. You can now stop blaming your mom. Kasi hiwalay na sila. Tapos na yun. That's the consequence. It's done. It's over with. Siguro po, maano lang sa akin yung statement sa akin na ito yung panganay. Dapat sinabi mo. Dapat pinaalam mo yung nangyayari. Hindi yung wala na tayong pera. Ang ganon. I'm sorry. Hindi ko narinig. Ano po yun, ma'am? Sorry. Siguro, masakit na sa akin yung statement or ang marami po kasi nagsasabi kahit yung mga kapatid ng tatay ko. Ikaw kasi yung panganay, dapat sinabi mo ng maaga pa. Sana hindi naubos yung pera ng tatay mo. Nakalipat kayo ng ibang bahay, hindi naubos ng nanay. Parang ganun. Well, that's so unfair to you. Tama? We can agree sa part na yan. Tama, mali? Ano po, sorry. That is so unfair to you. Tama, mali? Sobra. Kasi gusto ko explain sa kanila na gusto ko sabihin pero natakot kasi ako. Adult ka na. Ikaw na mag-start ng communication sa family. Ganito, ano? That's unfair to you, AJ, no? Para sa'yo mabunton yung mga bagay that you had no control. It was ulitin ko, ma'am, no? It was never your fault to begin with. Never your fault. It's not your fault to begin with. Okay? Yes po. But the reality remains. You did not stop being a daughter.
Hindi ka tumigil sa pagiging anak, ano man ang nangyari sa family mo. And that's a privilege that you still enjoy. Because one day, you'll no longer be a daughter to any of your parents because they will pass. They will pass. Thank you po. Do you miss your mom? Do you miss your mom? Or wala na talaga? Ano, na sobrang po, nakikita ko siya nagkakasalubong po kami. Pero wala, hindi niya na rin po ako nakausap. Hmm. Kahit patiin ko siya ng Mother's Day or Happy Birthday, wala na talaga. Hindi niya na ako. Hindi ko nga po alam bakit ako. Kasi yung kapatid ko yung nagsumbong lahat sa tatay ko. Ako yung sinasabihan niya na hindi mo ako tinulungan, hindi mo ako niligtas. Alam mo AJ, at this point wala na akong ganang pakialam kung sino may kasalanan nito o wala. Because that's way back in the past, no? Yeah. Ang tanging may pakialam na lang ako ngayon is you still enjoy being a daughter hanggat may panahon ka. You will not have that privilege all your life. That's the reality of life. Yeah. This is very unfortunate, ma'am. Sobrang sad. But this is your reality. Parang Papa Jackson. Parang may magulang pa ako pero parang wala na. Hindi ko naman. Kasi parehas na silang wala. Wala na eh. Ayaw ko usapin ng mother ko, yung tatay ko, ganun. Nakakapagod lang. Ano? Sorry. I'm trying my best to extend myself na anong kailangan? May kailangan ba? Happy Mother's Day. Magbigay ng kahit cake man lang. Wala. Ayaw. Okay lang. As much as possible, gusto ko rin pa silang makasama pa. Kasi nakita ko naman din kung paano sila nalungkot nung nawalan sila ng grandparents ko. Bakit mo kasi kung sila na yung matayaw? Well, how much can I give pa? Mahirap sukatin yan. You just have to continue being a daughter. I'm sorry, AJ. A lot of the things that I told you tonight were unfair to you. But I promise you, one day, ipagpapasalamat mo na nanatili kang anak despite of what transpired sa buhay ninyo as family.
you po. Thank you very much, ma'am. Thank you. Can you do me a favor? Can you call me when there's a development? I'll try po. I'll message you. Send my belly rubs to your 7 dogs. Tingin nga po yung isa ngayon sa akin. Ikaw na yung adult sa bahay ngayon, ma'am. Tandaan mo yung part na yan. You are now the most adult in the room. Thank you po. Thank you po. Thank you po.